Morning, sir. Ted, Chacha, magandang umaga sa inyo. Morning, Sa ating Sen. mga tagapakinig, magandang umaga rin. Ay, salamat po sa panahon, Senador. Ito ho muna, sir. Unahin ko lang po ang katanungan. Sir, tutuloy niyo ho ba yung inyong sulat kay Presidente para doon sa inyong observation po sa 2021 budget? Hindi na kasi napag-isip-isip ko rin on second thought, baka sobrang presumptuous naman na hindi alam ng mga gabinete na suriin yung national budget once na makarating sa kanila yung enrolled bill. Kasi sapat naman yung kaalaman ng DBM, even yung mga line cabinet na mga departments na kung saan may mga lumobo at saka mga nabawasan. So, I'll just leave it at that. Kung hinga na lang ng tulong, saka na lang magpapadala ng informasyon. Kung hindi naman, as in the past, si Presidente Duterte naman may track record na kapag nakita niyang merong excesses, di ba napakalaki ng binito niya noong 2019 yata yan, na 95 billion. Ang iniling lang ng Senado noon, 75 eh. Pero mas may nakita pa silang 20 billion pa na excessive. So naging 95 billion yung nabito. Opo. So, sige po. Sir, yung pong kasi ho sa pagpapasaho ng bata sa BICAM, usually ho kasi meron naman yung minutes of the meeting kasi nga po napaka-importante nun. For the record lang po, di ho ba, no? Pati ho sa hudikatura, minsan binabalikan yun ano ba ang interpretasyon at spirit o intent ng batas. Kaya kinakailangan po meron tayong minutes. Dito ho ba sa budget deliberation, meron ba ho tayong minutes na maaring puntahan para lang malaman ng taong bayan sino ba ang nagsingit nito, sino ba ang pumayag dito? Pwede hong ganon? Meron ho ba? Sa kasamang palad, yun lang bicameral conference ang walang minutes, walang record, walang mag-observe, talagang laging executive session. Ang mga minutes, yung transcript, pwede lang natin makita doon sa deliberasyon ng both houses. Sa Senado, especially sa Senado, dahil dito talagang mas mausisa yung mga senador sa budget. Pardon my observation. Pero sa House, di ba, alam naman natin na halos kakaunti lang naman yung nag-uusap. Bihira yung talagang nadideliberate nila sa plenaryo. Pero sa amin, talagang himay na himay yan from the committee hearings all the way hanggang plenaryo. Talagang meron transcript yan. May record sa Senate. Kaya lang, pagdating sa period of amendments, nag-iisa tong budget measure na hindi na ito tinetake up sa plenaryo unlike ordinary bills, di ba? Isa-isa, page sa line at lahat hinihimay at dinideliberate kung tatanggapin o i-reject pagbobotohan. Pero sa budget, alam mo, bulungan na lang at saka submission ng mga amendments. Ako, ang ginagawa ko, kasi ito, ina-advocate ko na ito matagal na, pinopost ko sa website lahat ng aking proposed amendments, sa Senate version pa lang, nandiyan na sa website ko at open to the public para scrutinize. Kasi wala naman akong dapat itago, wala naman akong mga personal na insertions o kaya amendments. Lahat ng amendments ko institutional, meaning nanggaling mismo ang request sa mga departamento na hindi na naihabol do sa NEP at hindi na-adapt do sa tinatawag na House version. So humahabol sila sa Senate hoping na makonsidera yung kanilang mga nakaligtaan o kaya hindi tinanggap sa National Expenditure Program. Yun din ang ini-encourage ko sa mga kasamahan ko. Sana may mga website naman kaming kanya-kanya. I-post namin. Kaya maski hindi na take up sa floor, alam ng publiko, alam ng mga kapwa senador namin, sino nagsingit ng kung ano. Yung nga po, so sino ang nagsingit ng kung ano? Doon na po ako ngayon, sir, huhugot, ano ho. Sino ho ang nagsingit ng 28 billion? At opo, at saan po nanggaling ang 28 billion na ito at inilagay po ulit sa DPWH? At second question, hindi ho ba sir dapat ang ahensya ang nagpapanukala una nung perang kailangan kasi mayroong paglalagyan na pera, identified na. So, paano ho kaya ito? How can DPWH implement this kung wala pa ho, hindi naman sa kanila nanggaling? Ang tanong mo, yun din ang tanong ko sa sarili ko, Ted, Dahil unang-una, at saka hindi lang 28.3 billion yun, Ang pinag-uusapan nating gumalaw dito, 83.87 billion. Ito yung increases na nakita sa loob mismo ng DPWH. Pero yung nagbawas din ng 55 billion, 55.521 billion.
Yun ang eksaktong figure, no? So nagkaroon ng net change, kinapos. Kasi sa dami siguro ng mga nagre-request ng mga congressmen o pati na rin senador, no? Kasi may nakita rin kami doon na pwede namin i-conclude easily na kung sino yung senador na naglagay doon. Kasi tetrace mo naman kung saan lugar eh. So medyo more or less may idea. Pero hindi conclusive. Hindi talagang completely na makonclude na ito nagsingit sa ganito. So noong nagdagdag, dahil sa dami siguro na nagre-request ng ito gusto ko, umabot siya ng 83.87 billion. Ngayon, dahil sagad na yung pagkukunan nila sa loob ng departamento, siguro, ito, speculative pero may basehan ito. Yung dating liderato, yung mga kaalyado nun, yun ang natanggalan, yun ang naapektuhan at nawalan ng total na 55.521 billion. At yung 83.87 billion, ito yung naikarga doon sa mga, siyempre, yung mga bagong Kaalyado. Identified, alyado ng bagong liderato. Pero dahil nga sa dami, merong kailangang hugutin o pagkunan pa ng 25 billion, no? 28 billion, 28.3. So saan kukunin to? Hindi naman pwede mag-increase ng budget ang Kongreso dahil nasa konstitusyon. Pwede lang magbawas. So hinugot ito sa iba't ibang mga departamento. Una, ang nakita doon, ang pinakamalaking nawalan yung DOTR. Nasa mga 35 billion yata ang natanggal doon. Sumunod, yung DepEd. No? Natanggalin ito ng mga around 11 billion. Mga net na itong pag-uusapan natin, Ted. Kasi ito may increases, may decreases din sa loob ng mga ibang departamento. At saka yung DND, Department of National Defense, nawalan sila ng 5.2 billion. Ngayon, hindi pa namin masigurado kung yung 5.2 billion na net change, kasi may na-increase din sa DND, pero ang nabawas yan, alam ko, 8 billion Kung ito ang tinamaan ba yung AFP Modernization Program, hindi pa natin pero yun ang aming initial na nakita. Sa DepEd, ang parang malaking nawala doon yung sa school building program nila. Sa akin, ako kinu-question ko rin yun, na segue lang ng konti dahil nasabi na natin school building. Ito, kinu-question ko kasi dalawa yung budget na ipinapark nila para sa school building program. Meron ng budget sa loob ng Department of Education. Meron pa itong budget din sa DPWH. Ang nag-implementa rin naman ito, DPWH. So, iba pa yung bidding ng DPWH, iba pa yung bidding ng DepEd. Dahil may sariling pondo So, sabi ko, ba't hindi natin pag-isahin na lang ito, ilagay natin sa DepEd para kung makita natin yung lack of absorptive capacity o kaya underutilization, isang departamento na lang tinitingnan natin. Opo. Although, siyempre, okay, sila mag-a-administer, sila yung magko-conduct ng bidding, pero ang implementing agency, yung DPWH. Or pwedeng lahat ng bidding, DPWH na, pero ang magdidetermine kung saan at kung ilan, yung DepEd. Kasi mas alam nila yun So sir, dito ho sa mga hinugot nila sa iba't ibang departamento, nasama po sa hugot yung inilaan nyo sa National Broadband Program. Kasi ho, nung isang araw, ang aking ditong komentaryo, at least, yung 900, una naging 5.9. Then, nabawas po yung counterpart ng House, natira yung 3.9. Pati ba ho yung 3 billion ninyo, natanggal din? Natanggal Ha? Kasi ang istorya ng National Broadband Program, ang talagang requirement ng DICT dyan, para ma-roll out nila completely buong Pilipinas, kaya computed na nila lahat 18 billion plus. Okay. Ang na-adapt lang sa National Expenditure Program, 902 million. So ako yung sponsor ng DICT budget. So alam ko more or less yung pangangailangan nila. So ang ginawa ko, nag-propose ako ng amendment sa Senate version. Medyo malaki yung pinopropose ko sana doon dahil may pagkukunan naman ako. Dahil ngayon 68 billion, yung mahigit 60 billion, 63 yata yung total, doon pa lang sa DPWH, ni-recommend ko na natanggalin at ilipat yung portion noon sa National Broadband Program. Bakit? Anong wisdom doon? Ang sabi ng DICT during the committee hearing namin at saka sa plenaryo na rin, kapag na-roll out nila completely yung 18 billion pesos worth noong National Broadband Program nila at kaya raw nila ito, ang matitipid ng gobyerno, national government agencies,
puwera yung local government unit, nasa mga 34 billion pesos in 5 years. Ang unang taon pa lamang, 738 million na kaagad ang savings. Bakit? Kasi hindi na kami magsusubscribe sa pribado. Lahat kami, libre na. Tapos gagapang pa ito kasi parang main highway yung tapos merong mga tributary, di ba, papunta sa mga LGUs, didikit-dikit na. Pati yung interoperability ng mga government agencies magiging efficient. Kasi nga, connected na. Ngayon, di ba, hiwa-hiwalay Tapos, ang nangyayari nga, because of the pandemic, kaya nakita namin yung urgency, kaya talaga itinulak ko ito. Kasama palad, okay, mabuti naman sa House, dinagdagan nila yung 902 million ng 2 billion. So pagdating sa amin, 2.9 na. Pagdating sa Senate version, dinagdagan pa namin ng 3 billion. Hindi naman na-adapt lahat yung aking proposed amendments. Pero okay na rin. 5.9, tinanong ko yung DICT, ano magagawa niyo sa 5.9 billion? Sabi niya, pwede na yan dahil mula NCR, abot na kami dyan ng Davao City, excluding Regions 1 and 2. Pero hindi kompleto, sabi niya. Parang nasa main highway pa lang. Anyway, pagdating ng BICAM, naglaho yung 5.9 billion, ang naiwanan lamang yung original na 902 at nagdagdag di umano ng kulang-kulang 1 billion. So sabihin na natin 900. So ngayon, ang naiwanan na lang sa National Broadband Program ng DICT, 1.8 billion. Hindi ko alam kung anong kayang gawin ng DICT do sa 1.8 billion. Malalaman natin yan sa mga susunod na buwan. Opo, yung nga din po kaya nga ako interesado magkaroon ng minutes dito para ho naman at least transparent. Sino ho ang nagpanukala, sino ang nagsulong na bawasan, walang diskusyon para man lang ho at least, di ba after all, ang perang ito naman gagaling po sa uutangin natin at paghihirapan nating lahat. Wala ho talagang, walang record po ito, sir, kung sino po responsable sa mga pangyayaring ito? Wala. Yan ang masikretong conference. Kasi alam mo naman, galing ka na rin dyan. Yung unang araw, nag-convene, organizational meeting. Ang isa lang ang motion dyan Ang motion lang dyan is to create a small group committee. Pero yung small group committee, kalaunan, nung una, small group talaga yun Small group from the Senate, small group from the House. Eventually, nag-evolve ito. Pag sinabi small group, 2 tao na lang yon. Sino po yung ito? chairman ng APRO at saka chairman ng Finance ng Senado. Silang dalawa na lang nag-uusap. Of course, on the side, siyempre, yung chairman ng APRO, kausap niya rin yung kung sino yung gustong kausapin ng mga congressmen. Sa Senado, ganun din. I-discuss kung sino yung masigasig, mag-follow up. Pero ang nangyari, Ted, ang malungkot, kasi nakakalimutan na yung institutional. Kasi kapag nagkaroon ng BICAM, ang binabantayan na lamang ng mga BICAM members at saka yung outside the BICAM na malapit sa mga chairman, yung sa kanila. Pinapangalagaan na lang na huwag matanggal yung kanilang isilambit sa isang napkin na hindi papel-ted. Minsan napkin na lang kasi nag-uusap sila minsan sa lounge o kaya sa napkin na lang sinusulat at pinibigay. Opo. So kumbaga yung mga pet nila na mga proyekto o departamentong mga proyekto po ang binabantay na hindi magalaw. So matanong ko lang po kayo, sir. Meron ho bang insertion para sa Aurora? May nakita kami, pero in fairness to Senator Angara, ang nakita namin doon sa kampo Parang infrastructure project, i-improve yung Army camp. Alright. So, in fairness to him, ni-request sigurado ng ng Philippine Army yon. Opo. Sige po. Yun lang nakita namin. Yung ibang lugar, ayoko nang pag-usapan, Ted, kasi alam mo, medyo sensitibong issue at hindi naman, sabi ko, hindi naman talaga conclusive na kung sino senador naglagay. Halimbawa, makakita ko doon ng Bukidnon. Hindi ko naman pwedeng i-conclude agad na kay Nick Subiri, o kaya Bulacan. Hindi ko naman pwedeng i-conclude kagad na kay Joel Villanueva yon. Yung ganun ba? Kaya in fairness. Sige kaya, po. Paski sa House, di ba, Ted, napakaingat ko na district lang yung binabanggit ko. Hindi ako nagbabanggit ng pangalan ng congressman. Kasi alam mo rin naman ito, Ted, congressman ka na isang distrito, pero kung ma-impluensya ka, nakakalat yung mga proyekto ba sa may ibang distrito may kakilala nga ako mga congressmen, nagsusumbong sa akin May nag-o-offer daw sa kanilang congressman na talagang malakas speaker. Bigyan kita ng project diyan sa district mo, pero akin ang contractor diyan ikaw na lang pumili ng project kung saan mo gusto.
magtulong tayo, pero wag mo pakialaman yung kontrata. Hindi pumayag yung mga nakausap kong congressman dahil mukhang kawawa ang sitwasyon nila. Wala na nga silang masyadong malaking budget para sa kanilang district. Papasukan pa sila ng ganon. So makikita natin, hindi lamang distrito ng isang congressman na powerful, ma-impluwensya, ang kanyang pinaglalaan ng pondo. Abot siya sa mga ibang district na gusto niyang kausapin. Siguro may mga pumayag ng ibang congressman sa kawalan ng proyekto sa distrito nila. Pero ito yung kalakaran, Ted. Napaka-sad commentary pag nagdi-discuss tayo ng tungkol sa national budget. Kumbaga po, kumbaga kasi pag sobrang laki na sa district ko, sobrang din ang atensyon. So gagawin ko, babawasan ko yung alokasyon sa akin district kasi ang habol ko naman dito yung kontrata, yung distrito mo, lalagyan ko, ipapark ko doon, pero wag mong gagalawin yan kasi akin yan, tayo nang bahala mag-usap. Ganun po yung Senator. Mabait kapatid. Hindi ang interest, hindi yung kontrata. Siyempre, alam mo na yung komisyon. Okay. Sir, yung pong budget ng Health Department, wala hong pera ang Universal Health Care natin. Ito, pati ho ba ito nagalaw? Kulang na kulang, Ted, kasi tatlo yan eh. 3-year program. Hanggang 2022, yung dapat nandun na tayo sa tinatawag na high cost. Pag sinabing high cost, ito yung lahat ng barangay sa buong Pilipinas covered na ng Universal Healthcare. Batas yan eh. Ngayon, hindi tayo makaahon-ahon hanggang doon sa low cost. Kasi ang low cost, graduated yan eh. 151 billion, 241 billion, 257 billion. Hanggang ngayon, hindi tayo makaalis doon sa low cost. So, parang circa 2019 pa tayo kasi 2018 na pa sa yan, naging effective 2019. Nandun pa tayo. Kasi nga, kulang na kulang yung pondong nilalaan dyan. Maski taon-taon, simula na maipasa yon, yan lagi isang sentro rin ng aking interpellation na pinapakita ko. Eto, pag sinabi nating medium kasi, Ted, may mga select barangays na kung saan ina-address na. Ito yung mga 4 to 6 class municipalities and barangays na mako-cover na ng Universal Healthcare. Ibig sabihin, medyo libre na yung mga kababayan natin doon kasi 6 class municipality eh. Pero sa ngayon, nandun pa tayo sa halos tatuwid pa lang tayo from low cost to medium cost. Opo. So, yung nga po... 2020 na, Ted eh. Oo nga po, sir. So, definitely po, maapektuhan dito yung full implementation noong Universal Healthcare natin, UHC law. Kasi nga sa kakulangan po ng pera, Senador. Laging behind na. Kaya nga po. We're already behind the schedule. Opo, kaya nga po. So, hindi siya na-sacrifice natin na napaka-importanteng programa sa kalusugan ng mga Pilipino dito ho sa pag-bloat ng sobra-sobra ng DPWH budget. Bakit, Ted, ang tanong natin, bakit lagi DPWH na lang ang sobra-sobra yung budget? At sobra na nga, alam mo, 666.4 billion na yung nakalaan dinagdagan pa sa NEP, hindi ba? Opo. Naging 694 pa eh. Bakit doon ang focus natin lagi? Historically, panahon pa ni Ferdinand Marcos, talagang DPWH yung makapangyarihan eh, sa lahat eh. Opo. Kasi nga, parang nasanay na, nandyan yung usapan eh. Nandyan na yung association o kaya familiarity between contractors and proponents. And this happened sa gitna ng sinasabing investigasyon ng task force sa korupsyon sa DPWH. Ang tapang, Ted. Na minabanggit na nga doon na may mga 12 congressmen na iniimbestigahan, pero bakit ganun pa rin kalakas ang loob? Bakit po? Bakit nga? Senator, kahapon po natalaki ko rin po yung bicameral na sistema ng ating legislatura. Not to put you on the spot and para ho naman para ho ma-discredit po ang inyong mga kasamahan sa Senado. Pero sir, ba't isa lang ho kayong bumoto kontra sa ratifikasyon po ng budget? Kung ganyan na po kaklaro na napakarami pong programa, example nga po, DOH budget, no?
ultimo, yung DICT budget, napaka-importante yung programa din po yan. Para ngayon pang panahon ng pandemya, kinakailangan natin po ang magandang serbisyo ng internet po, lalo pa kung libre. Samahan din po sa DA budget din na pagkaliit-liit. Bakit po pumayag? Bakit para nawawala na po yung check and balance, Senador? Ang background din kasi unang-una, nung pinasa namin yung Senate version, ang pinresenta sa plenaryo sa floor, puro summary, walang detalye. So, mula nung November 26, nanghihingi na ako ng bigyan mo ako ng kopya ng Senate version, yung detalye. Kasi paano kung haharap sa BICAM conference nang hindi ako armado? Kasi siyempre, paglalaban natin yung Senate version, kailangan meron akong detalye. So, dumating na yung schedule ng nag-convene na yung BICAM. Wala pa rin yun. So, naibigay lang yon 1 hour after nakapag-convene kasi 9 o'clock yung BICAM yung unang meeting. Ang malas ko naman, natapat do sa hearing ko ng red tagging, alas 10 ako magpe-preside. Alas 10 ko nakuha yung Senate version. So ngayon, yung isang buong linggo na yon, hinihimay na namin. Tapos nung pangalawang meeting naman, dalawang meetings lang pangalawang meeting, nangihingi naman ako nung pinag-usapan sa BICAM kasi bago ako magpirma sa BICAM report, kasi member ako ng BICAM, gusto ko namang mabasa maski sa loob man lang ng 24 hours o 12 hours man lang kung ano yung pipirmahan ko. Wala. So sabi ko, hindi ako pipirma doon sa hindi ko alam kung ano pinipirmahan ko. So hindi ako nagpirma sa BICAM report. Ngayon, nung tanghali na, nung hapon, session, iraratifika na. Sabi ko, teka muna. Ano iraratifika natin? Hindi nga natin alam. Okay, so pinresenta yung BICAM report, summary na naman. Hindi nga ako bumoto sa ratification kasi yun ang unang pangunahing dahilan. Hindi ko alam kung ano yung binoboto ko. Pangalawa, napag-alaman ko, initial cursory noong summary kasi wala ring detalye. Yun, nalaman ko nga na yung sa National Broadband, tapos nadagdagan pa yung DPWH, lalong na-reinforce yung aking resolve na hindi ako boboto. So, nagsabit ako ng explanation of votes, nandun ng vote ko, nandun lahat yung dahilan kung bakit ako nag-dissent. Opo, yun nga po no. Siguro nga tama, no. You can only speak for yourself, no. Dito ho sa inyo pong desisyon nga, no, tungkol sa inyong boto po sa ratifikasyon. Pero para ho maintindihan lang po ng taong bayan din nga kung ano sitwasyon po ng isang senador, kasi nga minamadali. Para bang wala ka ng oras, para bang hindi makapaghintay po ng isang araw man lamang. Di ho ba, Senador? Para ho at least, di ho ba usually yan, even in Congress, I would like to request that the good chairman to please give us time to study this measure before I even ask you questions. Dito ho, susubo sa'yo, pirmahan mo yan o hindi. Pag hindi, pagbotohan natin, parang ganun po yun. Ganon, no? Talagang tyranny of numbers ang tawag nila doon. Opo, si Chacha po dito, medyo pailing-iling lang po. Ano masasabi mo, Cha? Malaki ambag mo sa budget, ha? Malaki ang ambag mo sa budget. Sakto lang naman, pero sumasakit ang ulo ko dahil ang... Chacha, Opo. makasingit lang ako, no? Hindi Opo. lang yung tax ang pag-uusapan natin, ha? Yung end ng 2019, ang national debt natin, yung national government outstanding debt, nasa mga 8.2 trillion. Lumipas yung halos isang taon kasi Disyembre na tayo. Mula Enero, Pebrero, tinamaan tayo ng COVID. So, lumobo na yung ating pambansang utang. Lahat ito external saka intern at saka foreign. External and domestic. Nasa 10.02 trillion na tayo. So, ang nautang natin sa loob nitong taon na ito, at tama lang kasi may pandemic naman, emergency, halos 2 trillion na. Kasi from 8.2, naging 10.02. So, sabihin natin 1.8, 1.9 trillion pesos. Ngayon, di ba may pahayag ang Malacanang? Huwag kayong mag-alala sa vaccine kasi naghahanap na tayo ng mauutangan. Teka muna, 72 billion yung nasa unprogrammed appropriations. Kasi doon nilagay Tama lang yon kasi hindi pa naman natin alam kung magkano o ilan yung vaccines na ating bibilhin. Kasi hindi pa nga available sa atin nasa ibang bansa at nagkipag-negotiate pa. Naghahanap tayo na mautangan ng 72 billion para
mapunan yung pangangailangan doon sa vaccination. Ano? Oo, oo. Pero meron tayong kulang-kulang 2 trilyon na nainutang sa taon na ito na laging COVID. Kasi umutang sa ADB, umutang sa World Bank. Laging COVID ang dahilan, di ba? Opo, opo. So, ano ang paliwanag doon? Saan mo dinala yung mga inutang na yon? Well, kaya sabi ko, kumpiyansa naman tayo na matutugunan yung pangangailangan kung naandyan na yung vaccine. Kasi nga, nakalagay ito sa unprogrammed appropriations, kasi nilagay lang sa regular budget, 2.5 billion. At unprogrammed appropriations, yung kapunuan na 72 billion na higit. So, yun, kumpiyansa naman tayo kasi ang dati, ang pagkaalam ko, Ted, pagka nasa unprogrammed, bago ito maponduhan, yung nasa unprogrammed, kailangan meron kang savings muna do sa budget, ano, or meron kang accompanying na tax measure, may tax revenues kang inaasahan para mapondo yung appropriation. Pero pwede rin namang sabihin na basta kasi sa supplemental budgeted, alam mo rin ito na bago tayo makapagpasa ng supplemental budget, dalawa kailangan either one of the two. Certification ng National Treasurer na merong pera yung Treasury, or merong accompanying na tax measure na ipapasa. So ito, yung 72 billion, kung sasabihin na magsasettle pa yung treasurer, alam ko meron. Kasi nga, sa loob na isang taon, hindi naman natin nagastos yung kulang-kulang 2 trilyon eh. Ang nagastos natin sa pandemic, ang pagkaalam ko, kung tama yung aking computation, nasa mga 600 plus billion. Opo. Kasi pauna pa lang sa Bayanihan 1, ang alam ko, 287 o 283 billion yung nagastos natin eh. Sige po. Senador, ito ho, no, kasi bago tayo magpaalam, ito kasi ngayon, ang reaksyon po ng aming mga tagapakinig, Ted, ang pinag-uusapan nyo, by the billion and trillion, wala kami makain. Ito ho, ang kanilang common na reaksyon. Ano sabi siya? Sabi ni Paul Galutera, hindi talaga makakabangon ng Pilipinas kung ganyan ang sistema. Yun nga lang sa PhilHealth, hindi pa nakikita kung saan din napunta. National budget pa kaya. Opo. Wow, ang dami naman palang pera ng Pilipinas. Sino yung nagsasabing wala tayong pera? From Christina All-Team. Ang may comment din dito na, Sen, dahil ikaw lang daw ang bumoto against, ikaw lang din daw ang iboboto nila sa 2022. Hindi naman yata. Ewan ko, ayokong tanongin siya sa bagay na yun kasi baka pag hinalaan po ito. Di ba na ang lahat ng ito may kaugnayan sa politika, Sen? Yeah. Yeah. Ito, Ted, at trivia pa. Alam mo ba, nung unang-unang naging senador ko noong 2001, magkano lang yung ating national debt? 2.8 trillion. 2.88 trillion. Diyan tayo nagsimula noong. Diyan ako nagsimula noong nandiyan ako sa Kongreso, sa Senado. Ngayon, 10.02 trillion. Tanong, Ted, luminga-linga nga tayo, maglakbay-lakbay nga tayo. May nakita ba tayong halagang kulang-kulang 8 trilyon sa paligid natin? Nagbago ba yung ating buhay? Senador. Trilyon, Ted, hindi bilyon, 8 trilyon. Maghanap ka kung meron ka makitang 8 trilyon. Opo. Well, may makikita ka rin, mga nag-improve na kalsada. Minsan naman, pagkatapos ng ulan, sira-sira rin. Opo. Kasi yung ating nakikita ngayon na mga MRT yan ay puro po pribadong sektor tsaka yung mga skyway na yan, na mga connector na yan, yan po ay private sector initiative, no? Hindi po yan. Kaya may toll. Opo, kaya may toll. Kaya may bayad, no? Anyway, sa Amerika, Ted, walang toll eh. Yeah. Ang laki ng utang na Amerika eh. Parang nasa $18 trillion na utang nila. Pero walang pumupunang masyado dahil nakikita nila, patong-patong yung mga highways nila eh. Hindi sila nagbabayad ng toll eh. Tayo utang ng utang, pero toll naman tayo ng toll. Senator Sir, ito ho, no? I hope you don't mind me asking you. Ngayon pa lang po, ito nga, ano, ang iba ho, well, maliban sa red tagging na kayo daw po ay nire-red tag na rin ngayon, yung po sinasabi na ito ho bang ginagawa nyong ito hong pag-iingay ninyo, tanging boses o usapin po ng budget. Ang iba ho ay nag-iisip na kaagad ng usapin po ng pampanguluhang halalan sa 2022. Ted, 2002 pa lang,
galit na ako sa pork eh, di ba? I know. As early as March 2003 kasi nga hindi na ako kumuha ng aking pork simulan ng 2002. Kasi 2001 yung first 6 months ko, last semester yun ng 2001 eh. Nandun na yung budget nung nakaraang taon. So sabi ko, tingnan ko nga kalakaran dito sa sa pork barrel. So, ang nilabasan, yung unang lumapit sa akin, yung dating tumulong sa akin ng kumampanya, may kasamang napakaraming folder. Yun daw ay mga proyekto ng mga barangay chairman na inipon niya. At ang unang tanong sa akin, Ted, ano bang gusto niyong kalakaran dito? Sabi ko, anong kalakaran? Doon pa lang, sa unang sigwada pa lang, sabi ko, ang sama nitong pork barrel. Ganyan, ang tingin nila sa senador, tingin nila sa congressman, mukhang pera. So doon pa lang, nagkaroon ako ng aversion. Para sabi ko, ganito palang kalakaran dito. So, yun. Tapos ang nangyari, so nakapag-ano na rin ako, no, yung 100 million. Anyway, I ended up filing charges against 2 of my staff. Kasi minamalas naman sila kung bakit yung kanilang kausap na contractor nag-fax. At tinatanong, parang nag-uusap sila tungkol doon sa iko-commission nila. Ayun, pinalang ko sa ombudsman, hindi ko na nga na-monitor kung ano nangyari. And since then, 2002, ayoko na. So sabi ko, hindi na ako kukuha ng pork ko. And then, pinag-aralan ko na lang yung budget. Diyan nagsimula yung interest ko sa budget, Ted, eh. Kasi yung pagkamulat ko, iba na kagad, eh. Opo. So since 2002, 2003, hanggang ngayon, kaya wag nating idikit sa sa anumang kampanya kasi mulat sa poll, ito na yung pinaglalaban at nilalabanan ko, Ted. Opo. Kasi pera natin ito eh. Pag nakita mo, sabi mo nga, Ted, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon pag-uusapan, pagkatapos wala makain sa hapagkainan, yung kababayan. Hindi lang nare-realize yun eh. Ang alam lang nila, pag may kampanya, pagsamantalahan din nila yung kandidato kasi sabi nila, 45 days lang naman tayo, 90 days lang tayong babawi eh. Di utuin na natin ang todo to, hingan na natin katakot-takot. Ang hindi na naalala, Ted, o na pumapasok ko sa isip nila kasi sa kalam na sigmura nila, babalikan naman sila ng 3 taon at saka 6 na taon. Yun ang hindi lang nare-realize eh. So kulang talaga sa education din yung ating mga kababayan. So mabuti na rin na nakapag-usap tayo ng ganito para malaman ng kababayan natin yung impact sa buhay nila ng national budget. Opo. Kasi ang nakita lang nila, hindi, babawian natin yan, malapit na naman eleksyon. Hihingan natin ang hihingan yan. Kasi after, parang ano ho ito, no? Parang total naman, ngayon lang tayo magkakadilihensya rito. Oo. Yun. Total naman. Sabi naman ng kandidato, sige, papauto sa inyo ng 45 days na kampanya o kaya 90 days, bubueltahan ko naman kayo ng 3 taon. Tsaka wala ka ng katwiran magreklamo sa akin na butante kasi binayaran naman kita eh. Diba? Yun ang masama. Ted, yun ang dapat maimulat sana. No? Kasi araw-araw naman nasa programa ka. Sana maimulat natin na not pertaining to any individual, ano? Opo. Yung macro, yung sa general situation natin na sana pumili pagka parang mag-discern naman ng konti at saka mamili ng tama kasi pag nakita niyo yung lokohan ng labanan, huwag niyo na lang iboto. Kasi kayo rin ang tatamaan nung napakahabang panahon ng 3 taon o 6 na taon. Hindi ako nangangampanya kung kanino, Ted. Wala tayong tig-usapang personalidad dito. Opo. Ang problema din po naman yan, Senador, kasi may mga, dahil po sa ganyan sitwasyon din, may mga tao po na ayaw na rin tumakbo eh. Ayaw na rin pong sumabak eh. Di ho ba? Dito ho sa halalan, no? Kasi nga po, yan, no? Yung kakalabanin mo, sokdulan na ho, ang dami ng ninakaw, wala ka ng panlaban talaga sa kanya, di ba? Kundi lamang ang iyong prinsipyo siguro at ang iyong uri ng kampanya. Pero dadaanan mong hirap at lahat, pagkatapos ganun din po yung uri ng mga botante, napakahirap po eh. Hindi ko nga, kaya nga ho ngayon pinakamagandang... Parang kilala ko yung dinidescribe mo, Ted, yung ayaw ng tumakbo. Senator... Parang kilala ko yung sinasabi mo nangayaw. Ang sabi sa Cavite, tawag doon nangayaw. Umayaw na. Senador, not to be cynical about all of this, sir, ano ho bang pag-asa ng bayan na ito? Sa usapin po ng budget, sa House, 6 lang ang kumontra sa ratifikasyon. In the Senate, 1 lang po ang kumontra. Ano ho bang kinabukasan po ng bayan na ito sa usapin po ng totoong paglilingkod bayan sa paggasta po ng pera ng bayan? Ang pag-asa ng bayan na ito, nasa mga Pilipino rin eh. Kasi
ang Pilipino naman ang pumipili kung sino yung mamamalakad hindi ba? Ganun lang siguro kasimple. Kaya nga edukasyon, edukasyon, edukasyon. Kasi kung walang information na natatanggap yung mga babae, o kaya may information, pasok sa isang tenga, labas sa kabilang tenga, at kulang sa appreciation, kulang sa discernment, vicious cycle tayo, Ted. Baka pag nag-usap tayo sa isang taon, ang utang natin, 15 trillion. Sige po, so Senator Ping, salamat sa inyo pong panahon. At kami po ay katuwang ninyo. Actually, araw-araw na po natin ginagawa ito, yung education po para sa ating mga kababayan. Pero talaga pong kailangan na kailangan po ito, no? Lalo na po at paparating na po ang eleksyong pampanguluhan. Hindi ho ba? We are going to face another 6 years after ng May ng 2022. Kapag pinag-usapan natin yung broadband program at project na yan, sir, we wasted practically panahon ni Gloria 9 years, panahon ni Noynoy 6 years, at ngayon po, lalabas din panahon po ni Pangulong Duterte, another 6 years, na 21 years na wala tayong broadband ang ating pong estado. You know, we're wasting so much time despite that we have the money. Ay, ang inaasahan natin, Ted, meron namang line item kasi alam naman natin sa Constitution, mas yung Supreme Court ruling, pwede mag-realign yung Pangulo within the executive offices, di ba? Kasi meron namang existing item na merong tong may budget na 1.8 billion. Hopefully, kung makakita ng savings ang Pangulo, mapunan yung pangangailangan ng National Broadband Program. Para mag-roll na. May pag-asa pa rin. Opo, masimulan na po kahit papaano, no? Opo. Yes. Opo, sige po, sir. And ako, hingi ako ng bago tayo maghiwalay, hingi ako ng pamunin sa inyong dalawa ni Chacha na tinira ko yung umaga nyo. Salamat, Ted. Salamat po, Senator. Mabuhay po kayo. Thank you and God bless. Thank you po. Salamat na marami.